Andito kami ngayon sa tuktok ng mundo! Woohoo! Welcome po sa Ilulissat. Ilulissat, ang ibig sabihin po niyan ay iceberg. At nandito tayo ngayon sa Iceberg Center. 1, 2, 3. Pagod na ako. Hello guys, good morning! This is the last day namin dito sa Ilulissat. At ngayon naman babalik na kami ng Copenhagen. Nilalamig na yung wife ko. Natutuluyan na ako sisipon nito. The sky in the camera, look, it's so nice. Talaga ba? The reason why she always coming back here is because of the Northern Lights. Share ko sa inyo. Hindi siya ginising ng tour operator. So yun, masama ang loob niya. Hindi kami na-notify na lalabas pala yung Northern Lights kagabi. 10 o'clock. 10 o'clock to 11 lang yan eh. Usually, ang pinakamalakas yan nasa 10:30. Eh, hindi namin alam na mismong sa hotel namin, andun yung Northern Lights mismo. Aurora Borealis tinatawag na you don't need to hunt kasi it's already there. Mas maganda yan compare sa Northern Lights. It's already 8 o'clock in the morning. At ngayon palang possible ang araw nila dito. Mamaya lang guys ay uwi na rin kami ng Copenhagen. That's the long way walking path. Papunta sa glacier pala, no? Ganda oh. May ganun oh, may guhit eh, no? Siguro kung may ganito sa atin, dito ka every morning magja-jogging. Oh! 1, 2, 3. Ah! Waited any longer. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been. Naglalakad tayo ngayon sa UNESCO World Heritage. At ang ganda ng lugar. Malamig ah, nag-yelo. Share ko lang sa inyo guys. Na-appreciate ko ito kasi andyan ang airport to. Andun mismo sa kabilang bundok lang na yan. At lumilipad ito. Eh yung drone kong isa hindi na makalipad eh. Wasak yung drone niya oh. This not. Years have passed and restless legs. Come on, let's go. Ganda. Papalipad siya ng drone. Ganda dito ah. Andito kami ngayon sa tuktok ng mundo. Woohoo! Top of the world, baby. That's the view. Ganda! Bosela. Wow! Tingnan mo yung araw na yun, oh. Grabe, ang ganda, oh. We're in the top of the world. Ito pala ang itsura ng pinakataas ng mundo. Yan, mami, tinatrabaho talaga nila yan. That is huge. What a big drone. Good equipment. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight we'll turn minutes into days. Bye! And nothing's gonna make me Ganda. look away. Home points updated. Max altitude reached. Peel off a layer and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars before you leave. Save a kiss, pretty please. Try
Kunin mo. Dali. Ang lamig. Sarap na mahalin. Hinagil. Hey guys, forgive me, I was wrong. Sabi ko kanina, hindi lumilipad ang malalaking drone dito. Lumilipad pala. At yung drone nila napakalaki. At sinubukan nating paliparin yung drone na baon ko. Lumipad din. Daddy drone. That's baby drone. Yes, si Daddy Drone. Siblings drone. Uy, madulas. Careful, madulas kasi may konting ice na. Careful dito, madulas ha, kasi may konting ice. Ay no, ice yan no. Ito na nga guys, pabalik na kami. At we really enjoy the view. Ito guys, kahit saan mo itutok yung camera mo, maganda talaga. Men. Partida na yan, hindi ako magaling umanggulo ha. Pero iba yung... Nakakaganda. Oo, nakalakas makaganda. Paikotin natin yung camera, mami. 1, 2, 3. Let's go! Oh, diba? Oh, yes. Yes, nung pumunta kami dito, pagputok ng araw, boom! That is the best. Yung lightning na yon, ibang klase yun. Walang filter. I'm sure maganda yun. Pero yung, alam mo yun, yung parang, wow, this is the best. Parang ganun. Eh, woohoo! I'll be the one who will carry your bags. Kaya hindi kita pinahad lang ang bumili ng bags mo eh. Kasi ako din magbubuhat eh. Hey, it's so beautiful. UNESCO pa na to. Ano? Yeah. Ayun mami, hindi ko lang alam kung papayag ka sa next goal na gusto kong mangyari sa atin bukod sa pumayat na tayo. Mas maging healthy pa tayo, tsaka mas maging firm yung muscle natin. Mag-exercise tayo, lagi. 2, 3. Pagod na ako. 1, 2, 3. Kaya tayo. Hello, good morning. Look at them. Good job. Stay fit and healthy. Kita mo yung couple na yon? Kaya mo ba yon? 1, 2, 3, go! What? Gusto mo diet lang talaga, walang kain, pero walang exercise para pumayat. What's that? It's the What's that? Labrador tea. We also call it the tea. kayak tea. Kayak tea. Yeah. Okay. You can Good smell. for what? Good for what? The local people when they feel getting cold Cold. or fever, they will drink it. Is that Do you have potent? to dry this or Yeah, it's okay? yeah, try it. Okay. Oh, it's a tea, huh? Yeah. That makes you relax or makes you awake? Or makes you hot inside the body. Yeah, I think so. Don't worry, mommy, you're already hot. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. Ito, informative yung sabihin ko sa inyo. Seryoso ako sa mga may asawa dyan. At karamihan sa mga kababaihan na nanganganak tapos nagpaligate o kaya may problems sa menstruation nila. Alam nyo ba guys, nagkakaroon yan ng hormonal imbalance. Just like her, na kung saan hindi naintindihan ng lalaki kagaya ko. Hindi ko siya naintindihan dati na bakit ito ganito. Dati nung magjowa kami, iba yung lambeng. Pero nagbago bigla nung paligate, nakapanganak na siya. That is something na dapat naintindihan yung mga kalalakihan. Buti na nga lang si Ella, may kapatid siyang doktor na marunong mag-advise. Psychiatrist din no? Si Doc Mitch. Shout out Doc Mitch. Pinayuhan si Ella ng kanyang ading na dapat daw i-open sa akin. Which is, it really helps kasi doon ko naintindihan Doon ko na-realize na, ay oo nga no. After na maligate si Ella, oo, naibigay ang 5 anak ko, nagbago siya. Nawalan siya ng sabik. Pero, which is nung naintindihan ko, kasi tayong mga lalaki, ito, aminin nyo sa mga kalalakihan dyan, mga praning din tayo. Hindi lang yan, mami. Nag-iisip kami. Baka may ibang bumibembang dyan. Kaya ayaw na. Baka hindi na mahal. Nagsawa na. Kaya mga lalaki, yan, kamakalakihan. Naiisip namin tuloy na mag-experiment. Baka kulang yung sukat, di ba? So, yun yung mga bagay na dapat in-open up natin. So, this video, guys, baka sakaling makatulong din sa marriage life ninyo. Kasi sa aming dalawa ni Ella, nakatulong yon. So, kung nakatulong sa amin, posibleng makatulong din. So, share mo yung video, pre. Baka may tropa ka na ganyan din ang pakiramdam. Open up. Dapat talaga open communication. Teka, hiningal ako. Alam ba't ako hinihingal? Yung bag na may bag. Nandiyan yung passport.
Yung Hermes bag niya. Binilhan niya ng Gucci bag. Ay, nako, babae talaga. And then something that you need to understand as a man. Sabi ko nga, alam mo ba? Hindi ko naintindihan itong mga babaeng to. Bibili ng mga bags nila. Sapatos. Mahal. Hindi ko naintindihan yun. Yun pala. Unique talaga ang babae, no? We like buying motorcycle. We like buying cars. Buying shoes. Buying our favorite clothes. Si babae, iba. Treasure sa kanila yan. Show something. Commercial break. That berry. Hold it, that hold. one. You can eat that. Yeah. Coberry. Here, oh. You try. Wag na. Baka makatulog ako. Let's try it. I want to try it. Since dito na tayo, testingin natin siya. How is it? Sweet. There's a little tiny seeds na kinain ko na. Sa Pilipinas ko na siya ilalabas. Baka sakaling magkaroon tayo ng coldberry sa Pilipinas. So yun, a piece of memories and kwento namin ni Ella sa inyo. Ayun na yung mag-asawa. Welcome! Keep healthy, keep running, enjoy life! Tingnan mo ilang taon na yung mga yan. 70? Pagka ganyan naalala ko Tito Bong eh. Tito Joey, Tito Opoy. Ay, mga malalakas na mga may edad. Pag si Kuya Tem naman, magbabayad na lang ako ng... Ba't natatakbo para sa akin? Moving on, doon tayo sa usapang may asawa. Alam niyo ba guys, madami ako nababasa sa comment section ko. I don't know kung nababasa niyo rin na maging ano daw tayo, mami, share daw natin sa kanila. Bakit daw masaya yung marriage life natin? Nag-o-open up ako sa'yo. Yun po yung life-changing para sa aming mag-asawa. Try nyo mag-open up din, gayahin nyo. Alam niyo sa amin, Ella, napaka-importante ng communication naming dalawa. Kasi kung iisa pa ba yung goal namin, iisa pa ba yung aming mga gusto sa buhay, ano ba ang pangarap niya? As a partner, no? Kapag meron siyang ayaw, tapos plano ko, gusto ko, it won't succeed talaga eh. Kasi may kontrabida na. Mangyayari man, but it will be hard. Bukod sa hirap, matapos mong makuha, hindi ka na masaya. Kasi yung mahal mo, hindi na rin masaya. Sa negosyo natin, ganito mangyayari, ganito mangyayari. Sabi ko, it will only happen if you support me. After na maging successful yon, yung continuity, alam po naman na mangyayari eh. Siya kasi yung mag-continue. Pero masakit ka ulo ni Ella. Kasi siya sa operation eh. Management and operation siya eh. Kami ni Ella sa mga anak namin. The way na mag-usap kami ng ganito. We need to tell them para maging open-minded din sila. That's a part of parenting. Running water. Uy, galing no? Maligo ka? Hindi. Aeroplano. Doon tayo sasakay. Isa rin sa foundation namin ni Ella. Kung bakit masaya yung marriage life namin. God-centered kasi. Hindi namin hinahayaan na yung Diyos. We have so many things to do. Hindi nawawala yung prayers. Yung mga anak namin, pag nag-pray sila, grabe, di ba? Lalim. Kung ano man ang pinaniniwalaan ninyo, respetuhin natin yan. As a Christian, I'm just sharing ito yun na ganito kami. Tama na kasi sumisikat na yung araw. Yung mga pinagsasabi ko dito. Okay, kung makakatulong lang, baka sakali. Tsaka alam nyo ba guys, kapag open kayo talaga, mas ma-feel mo yung freedom. Yun, share lang namin sa inyo. Ano to? Hotel ba to? Ang ganda oh. Diyan tayo naglakad sa taas eh. UNESCO nga yan eh. World Heritage pala yan. Pati yung mga bato dito, ang gaganda. May mga crystal siya, men. Welcome po sa Ilulissat. Ilulissat, ang ibig sabihin po niyan ay iceberg. At nandito tayo ngayon sa Iceberg Center. Pagpasok nyo pa lang dito guys, may makikita kayong mga sapi ng sapatos. Kasi this wood is 2021 lang matapos. So bago ayaw nilang magasgas. Makikita nyo dito na parang sauna. So you will get shoe cover here. Tapos yung mga jacket mo pwede mong isampay dyan. Nice, comfort, and warm. At yung labas ang ganda rin. Pero dito muna tayo mag-start sa loob para at least maitur ko kayo. Makikita nyo yung mga libro na pwede nyo mabili. At dito naman sa kabilang side, mga souvenir items. Yan, yung mga souvenirs that you could buy. Pero bago ang lahat ng bilihan guys, papakita ko muna sa inyo kung saan galing itong center na ito. So ito ay donated ng Real Dania. Ito na po yung mga gumawa niyan at ito yung pinanggalingan ng mga funds, foundation, boomers, philanthropies, and whatsoever. Ito naman yung sikat na si Jack Studio na kung saan siya yung gumagawa ng mga sikat na architectural sa buong mundo. Ito po ang reason kung bakit natayo itong sentrong na ito. Papakita ko din sa inyo yung kanilang movie room. Ito yung kanilang cinema
nakasara kasi somebody is watching. May oras lang yung pag-anood. So, papakita ko lang sa screen. Cinema na makikita niyan sa loob is all about the glacier na nahuhulog and yung mga nangyayari. Dito yung mga yelo. Hindi yan tubig. It's a kind of silicone oil, specially made para hindi siya mag-frost. Ito talagang yelo yan. Malamig yan actually. So if you're going to click something, meron ditong English translation that you will see. This is 27,000 BCE na. Mga layers na nakikita nyo, mga volcano yan guys na sumasabog at actually yan ay mga research by the scientists. If you're interested with this ice formation, just click it. Yan, at makikita mo na kung saan ba siya nanggaling. Lagay mo lang sa English and then you will see the new glacier begins. So yan, so makikita mo dito, ayan, ang tagal na niya, no? BC pa. Tapos makikita mo yung mga mammoth dyan, no? If you're going to see this, at this is the 0 BC, makikita mo, pwede mong pindutin dyan dito. May mga buttons na siya, ayan, no? Nag-hunt sila. Ganyan sila mag-hunt noon. 0 BC to 2500 BC. Oh, nag-i-spear, di ba? Naiiwan sa loob, tapos nagalak para mahila niya doon. Makikita mo kung paano sila nabubuhay sa igloo. Yan. Ako muna yung tour guide nyo for a while kasi English speaking yung tour guide nila dito. Baka hindi naiintindihan ng iba na viewers natin. So, Tagalog po ang tour guide nyo ngayong araw. If you're going to click something here, from 12,000 BC to 1,600 BC, ganyan. Balyena na yung hinuhuli nila, oh. Oo, nanguhuli sila ng balyena dyan. Oh. Galing. May mga hunting dogs na rin sila. Sa ilalim ng igloo, maluwag yung loob. Tapos meron pala silang apoy para magpainitan yon. At noong 1600s to 1714 BC, manguhuli sila ng mga sea lions. Galing. Lumaki na yung mga igloo, dumami na. Dati ang liliit lang, ngayon ang dami na. Tapos, they hunt na rin sa loob ng malaking glacier na yan. Sa side na to guys, ito ay more on culture nila. So ito yung mga plato na ginagamit nila during those times. Mga spear na kung saan ito yung ginagamit panghuli ng mga animals. Konting metal, tapos ito gawan to sa mga buto. Yung nakikita nyo dito is glass. Kinopya nila yung iceberg, yung talagang nalulusaw na yelo. Tapos ginawa nila ganyan. But all of these are made in glass. Actually, when you come here, you will learn a lot. So, thank you so much sa foundation na ito dahil nabigyan tayo ng opportunity na maintindihan ng mas mabilis yung informasyon or yung kanilang tradisyon, yung culture nila, pati na rin yung kanilang history. You're gonna see the scenic view. Meron din doon mga BR rooms na pwede mong mapanood. May coffee shop na din dito. Kung gusto mo namang marinig yung mga sounds sa iba't ibang lugar dito, tara, samahan niyo ako. Papasok tayo doon sa kanilang audio room. Oh, tignan mo yung mga tao noon. Ang tatag sa lamig nito, mga boss. Imagine mo, walang mga puno dito, pero mayaman yung bansa nila. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. X-ray room, but actually this is a sound room. Tara, pasok tayo. Yan yung speaker, at ito yung tunog ng iceberg sa Nuuk. Iba-ibang tunog ng iceberg na naririnig mo ngayon yan at happening ngayon. If you're gonna sit there, you're gonna experience the different sounds of ice glacier. So, ginamitan ito ng mga microscope ng mga scientists. And what you see here now is the minerals from the ice. So, yung iba-iba pang mga content na nandun sa yelo. Ito mo, iba-iba kulay. Oh. Hindi nakikita natin, puti lang yung nakikita natin, pero sila, iba-iba yung nakikita ng mga scientifico. Just translate to English. Ganda ng Greenland, pero walang puno kahit isa. Number 10, you're gonna see that. Makikita mo na lahat na nanditong impormasyon. What you see here now, yung buong Greenland. Nung dumating kami dito, sa Nuuk kami nag-start. Meron din mga iceberg kaming napuntahan dyan. At tumakbo naman kami some part of Iluli. So, nandito na kami ngayon. So, sa hotel namin, meron isang bagong isla doon dahil sa vulkan. So, this is the volcan na nakikita natin from the hotel. Ang laki pala rin ng lugar ng Greenland, no? Puro puti yung nakikita natin. Napakaganda ng ginawa ng mga philanthropists dito. Dito naman guys, makikita nyo yung mga temperature sa loob. Ito mismo yung actual temperature dyan and the ice. At kung kailan nila kinuha yan, gaano kalalim, ang dami niyan, pinag-aaralan nila talaga dito. Ayan, may current dumadaan yung mga natitipak na yelo. Diyan kami namangka. Dito medyo mababaw na yung part na to, pero doon napakalalim. Dito yung makikita mo, nagbabago mismo yung shape ng yelo. Tingnan mo yung shape kung paano nagbabago, di ba? This is my favorite, no? Kaya ang daming mga creature dito na hindi natin nakakain sa atin kasi nandito lang sa kanila at hindi pwedeng iuwi. Ito yung nakakain namin dito. Ito, natikman ko yan. Natikman din namin to. Oh, this is the halibut.
Sarap ng malilit nilang hipon. May mga bilog-bilog. Anong tawag dun? May mga egg. May itlog pa no? Ang daming itlog. Yes. Yun yung sinasabi ko sa'yo. What you see sa ibabaw is only the 1/4 of the iceberg. Tingnan mo yung ilalim. Ang laki, di ba? So yung Titanic nung bumangga dyan, talaga naman iceberg yan eh. In-underestimate niya yung liit ng yelo, no? Form ng Sa ice na yun. snow to ice. So magiging ganyan Ganito siya. muna siya. Tapos ganyan. Yan. Snow to ice. Akala natin mga drawing lang sa Frozen yun nun. Hindi pala. Talaga palang yan ang form ng ice crystal, no? Amazing. Tandaan nyo mga kayelo, mga kawatermax. Dito po talagang legit na yelo. Hindi gawa sa 404 na nitrogen gas. Meron nga pala silang binibigay na ganito guys. For the information sa gusto mong malaman. You just need to listen. Just type the number 2 and then yun. Mapapakinggan mo na. Pero ilapat mo lang sa tenga mo kasi medyo mahina. They don't give headphone na, pero maririnig mo naman dito. So that's it. After mo manood sa BR, makikita mo naman yung mga gandang lugar na yan. At pagkatapos dito, you can order coffee. Ayun, sarap. The problem is we cannot buy here kasi naiwan ni Ella yung kanyang credit card. So they only use credit card here. Walang cash. May dala kaming cash. We cannot buy whatever we want. Gusto pa naman sana namin bumili ng souvenir na ganyan, no? So sa video ko na lang makikita. Ito yung Aurora Borealis na na-miss namin dito. Pero okay lang. Dito kami nag-hike from here, papunta dito. Ayan, dito kami nag-picture-picture kung nakita niyo sa drone shots natin. May mga bears na din kaming nakikita dyan. Tapos ito naman, 2 hours pa yan yung yellow. And then, meron namang red na maiksi lang. At meron yung blue line na umaabot ng 5 oras kapag nilakad mo siya. This is hiking line. And this is the city. Yung shape ng building na ito na iceberg kung tawagin o Ilulissat. Ito ay kinopya sa ice owl, yung bird. Tapos hindi nasira yung landscape ng lugar, di ba? Ang ganda, di ba? Ayun. It's a donation from Denmark. Ayos, nag-enjoy kami doon. Tulad ng mahasayang alaala, mahasayang experience, natapos din naman. It's time to say goodbye to this beautiful place, Ilulissat, Greenland. Yun, kung pupunta kayo ng Greenland guys, you must try. Siyempre, iba rin yung Nuuk. Maganda rin yung Nuuk Greenland. Pero maganda rin tong Ilulissat Greenland. Itong tinatawag nilang iceberg. Let's go! We don't buy any pasalubong kasi yung souvenir shops dito sarado. So dito sa airport, sakto, meron tayong mga nabiling souvenir. Bumili kami ng fox at helicopter. O, 2 helicopter yung binili namin. Isa yung malaki at saka yung maliit. Pakita ko sa inyo kung saan ko siya binili. Samahan niyo ako. So ito yung helicopter na binili namin dito. Dito rin kami sumakay. Pinapakita ni Ella yung pasalubong namin. Kung pwede nga lang to, kaya lang ang laki na oh. Tapos pakita ko din sa kanila mami yung fox. Tara, samahan mo ko sa fox. Mabuti lang medyo late yung flight namin. And meron kaming time na makabili ng mga souvenir. From the airport. Ito mga fossil na dito yan oh. Mga buto-buto yan eh. Buto ng whale. Mga Eskimos. Yun yung fox. Pero parang gusto ko yung white. Can I bring the white here? Yan. Si ate nga pala yan. Kababayan natin. Taga Samar, no? Rizal pala, oh. Wala lang kasing buntot. Ate, kung may buntot to, ito kukunin ko kahit maliit. Ganito, oh. Ang sarap hawakan. Pero ang kinuha namin yung isa. Yung ibang kulay. Ang ganda. Ate, thank you ha. Ba't kasi walang buntot? Baka may isa ka pa. Wala. Sayang, kung meron ka pang ganito sana. Since pinakita ko na rin sa inyo, pakita ko sa inyo yung nakuha namin na. This one. It's so huge. Pakita mo kay Max yung iuwi ko. With the tail. Ito yung pinakamalaki doon sa display nila. So, ito yung kinuha namin. Yung kakaiba. Alright guys, napunta na kami ni Ella ng Nuuk. Hindi na aeroplano na sinakyan namin ngayon. Okay naman, komportable naman kami.